20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Mga kaboses, isang na magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode mga kabos, ito magandang pasabog ito mga kaboses, no? Atin po pag-uusapan ngayon kasi sa wakas mga kaboses, nilabas na, no, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yun pong top 15 na mga kontraktor mga kaboses na may hawak po, no, sa bilyon-bilyong flood control project mga kaboses na ngayon po ay iniimbestigahan at mukhang marami po ngayon ang kinabahan mga kaboses dahil yung iba po doon ng mga kontraktor mga kaboses ay may link po o konektado sa mga congressman mga kaboses. Ano po? Isa na po dyan si Representative Saldico mga kaboses, no? Na uno na pong may bintang si Vice President Sara Duterte, may isiniwalat na si Vice President Sara Duterte noon kay Saldico, lalo na kay Martin Romualdez sa sila daw ang nagkukontrol ng budget mga kaboses. Todo dinay pa sila doon ano po. Wala pa sa ngayon mga kaboses, wala pa pong guilty kasi ongoing po ang investigation. But palalalimin lang po natin mga kaboses. Ito pong atin pong review ngayon at diskusyon mga kabos, komentaryo regarding po sa issue na ito. Ano po? Inilabas po ni Presidente Marcos yun pong mga contractors mga kaboses na marami pong hawak, no? Bilyon-bilyon po na budget na puno po ng atin pong flood control projects. Alam naman po natin na wala tayong nakikita mga kaboses. Kung meron man, kulang o sira-sira mga kaboses. Tapos substandard pa. Ano po? At nakikita natin at mismong mga tao po hindi po nila nararamdaman mga kabos, meron talagang flood control project kasi nga nalubog sila sa baha Yung baha pang nagkontrol sa kanila mga kaboses. Bago po tayo magpatuloy, pakikinggan po muna natin. Ito pong naganap no, na press conference mga kaboses o ang paglatag po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kaboses doon sa top 15 na contractors mga kaboses. Narito po ang video mga kaboses. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Keep going. Yeah, with the flag. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede na may madali. Sabi, bilisan mo na, bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Ayun mga kaboses. So imagine mga kaboses, 15 contractors po, yung nakakuha ng 20% ng kabuuang 545 billion pesos mga kaboses na budget po ng pamahalaan para po sa flood control project mga kaboses mula July 22 hanggang July 2022 hanggang May 2025 po mga kaboses. Pagbubunyag po ng Pangulo, 5 po rito raw ay paulit-ulit na humawak ng proyekto sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kabilang po dyan ang Legacy Construction Corporation
Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corp., EGB Construction Corp. At Road Edge Trading and Development Service, mga kaboses. Services. Ano po? So, ngayon, meron po itong isang post po, no, mula po sa News 5. Lumabas po, mga kaboses, na ang isa po doon sa top 15 contractors, mga kaboses, ng flood control ay kabilang po doon, mga kaboses, no, konektado po kay Zaldico. Basahin po natin ang balitang ito mula po sa News 5. Ayon po dito, kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects, ikawalo sa listahan ng 15 contractors sa may pinakamaraming flood control project, ang SunWest Incorporated, na konektado kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alam niyo po, mga kaboses, nung before po ito nakaupo ito si Zaldico, mga kaboses, ano po, meron na pong inilantad o meron na pong nangyayari po, mga kaboses, no, na para bagang, kasi siya talaga yung unang founder nito pong SunWest Incorporated, mga kaboses. Tapos po niyan, bigla pong nag-declare, no, na ibinenta ito, mga kaboses, nung nakaupo na siya sa party list group, mga kaboses. Ano po? Pero up until now, no, konektado pa rin itong si Zaldico base po dito sa news report, mga kaboses. Ano po? Pagpatuloy po natin. Sa ibinahaging listahan ni Presidente Bongbong Marcos, lumabas din na ikasyam sa top 15 list ang High Tone Construction and Development Corporation, na konektado naman po sa kapatid ni Representative Ko na si Christopher Ko. Nako, nilinaw naman ang Pangulo na wala siyang inaakusahang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Ayon po ni PBBM, if there is evidence of corruption, of embezzlement, or any kind of wrongdoing, that's when we will move, mga kaboses. So, narito po ang listahan, no, ng top 15 contractors, mga kaboses, at para malaman po natin at malaman po ninyo po, ano po, unang-una po dyan ang Legacy Construction Corporation. Pangalawa, yung Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation. Ito po yung sinabi kanina, ano po, mga kaboses, na konektado sa mga ko. 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRTG Builders Incorporated, and Road Edge Trading and Development Services, mga kaboses. So, yung number 8 at number 9, mga kaboses, ay konektado po sa mga ko. Yung number 8 na SunWest ay konektado kay Ako Bicol Representative Zaldico. At yung number 9 na High Tone Construction and Development Corporation, konektado sa kapatid nito na si Christopher Ko. Mga kaboses, ano po? Bago pa po yan, mga kaboses, ay ang ingay na po, no, ng issue nitong Zaldico, mga kaboses, lalo na po yung siniwalat na po ito ni Vice President Sara Duterte. Ano po? Kasi nung nakaraang taon, mga kaboses, binunyag ni Vice President Sara Duterte na itong sina House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico di umano ang kumukontrol po sa national budget. Binanggit po niya ang di mo na idagdag na 10 billion pesos sa DepEd classroom budget na wala na sa kontrol ng DepEd at hawak umano ni Nako at Romualdez, mga kaboses. Git pa niya, hindi ayon po sa kanya, mga kaboses, ay hindi na niya kailangan ng corroborative witness at makikita naman daw ito sa papel. So, todo deny naman po itong si Ko, mga kaboses, no, sa after po nun na sinabi po yon ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses, at tinawag po yan ni Zaldico na pambubudol. Well, tingnan natin kung talaga bang budol pa ito. Ano po, after po nito, pag maimbestigahan po ito.
Napakagandang move po niya, mga kabos. Sana pagpatuloy po ito ni Presidente Marcos. Sana po ipagpatuloy po ito ng administrasyong ito, at sana talaga may mapapanagot, mga kaboses. Tingnan natin kung talaga bang budol yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Iginiit rin ni Ko noon, mga kaboses, na dumaan sa saktong proseso yun pong paglalabas, mga kaboses, ng budget. Kasi hindi po basta mga paratang yung ibinito ni Vice President Sara Duterte, kasi mayroon po siya mga examples na binigay. Lalo na po yung 5 billion pesos lang daw ang inaprobahang pondo para sa classroom construction sa DepEd noong 2023 sa NEPA ng Presidente sa National Expenditure Program. Pero nung lumabas po daw ang GAA, yung General Appropriations Act, umakyat na ito sa 15 billion. Imagine, mga kaboses. Ang dagdag daw na 10 billion pesos ayon sa kanya ay hindi na ho raw kontrolado ng DepEd, kundi kontrolado na po daw ni Congressman Zaldico at ni Romualdez, mga kaboses. At hindi pa po doon nagtatapos. Sa 2024 budget naman po, may 19 billion pesos na classroom construction budget na naging 24 billion pesos matapos po lumabas ang House version ng Appropriations Bill, mga kaboses. Siyempre, hindi tahimik si Representative Ko. Tinawag niya yung pambubudol, mga kaboses, naman na aminin niya, yung mga paratang ni Vice President Sara Duterte, may paliwanag talaga yan. Kaya sa ngayon po, nang lumabas po ito ngayon, ito pong top 15 flood control contractors, kung hindi po ito nilabas, hindi po ito malalaman ng taong bayan, mga kaboses. Dapat po talaga na mayroon pong ganito na mangyayari, para malaman po ng taong bayan, mga kaboses. Natural lang po na magtanong siguro ang taong bayan kung coincidence ba na kabilang dito mga kumpanyang konektado sa pamilyang ko, o pattern na ito, mga kaboses, mula classroom billions hanggang dito sa flood control billions. Hindi porket po, again, ito po reminder lang po natin ito. Hindi po porket nasa listahan ay guilty na po. May linaw po yun, pero malinaw din na hindi ito simpleng kwento, mga kaboses, na basta kwento-kwento lang. Kapag parehong pangalan ang lumulutang po sa budget controversies, at malalaking government contracts, hindi po maiwasang magka-connect po talaga itong usapan, mga kaboses. Ang pinakamalaking nakikita lamang po natin dito ay ito po kasing flood control project, mga kaboses, ay madalas po talagang ginagawang gold mine ng politika, mga kaboses. Malaki ang pondo, mahirap i-audit dahil po sa mga technicalities, mga kaboses, ng engineering works, at laging may justification tayo kasi palagi naman po talagang bumabahe talagang lalabas tayo ng pera kasi meron tayong ina-address sa problema. Ang tanong, habang umaagyat po yung budget natin, mga kaboses, ay wala namang na-address. Kung dati classroom lang yung gera, mga kaboses, nagsigalot, ngayon ay 5 flood control na naman. Ang tanong ng taong bayan ngayon, mga kaboses, magkakaroon nga ba ng investigasyon o baka puro na lang ito press con itong si Presidente Marcos? Well, tingnan natin, At sa susunod po natin na episode, I know, meron pa po tayong kasunod dito. Kasi hindi lang po si Representative Zaldico ang may koneksyon sa mga contractors sa top 15. I am sure, meron pa po mga politiko, hindi man kongresista, mga kaboses, ngunit marami pang politiko, mga kaboses, ang ating isisiwalat dito sa ating standpoint analysis. Abangan niyo po yan sa next episode natin. Magkakanak lang po tayo ng malalimang research, para po hindi po tayo ma-foul, mga kaboses. So, tune in lang, patuloy kayong nakatutok dito sa ating programa, dito sa Standpoint Analysis, sa ating YouTube channel. Paki-hit yung notification bell at yung subscribe button para palagi po tayong updated sa lahat po ng kaganapan po ng ating bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at kayo po nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye.